Good afternoon po sa bawat isa. Maya pagkat manapon po. Thank you po. Ito nga yung makaintindi ata ka na po. Good afternoon po. Okay, magtipo. Masaya ko po na tsua kayo kayong balena ng Diyos. Okay. Ready ta na pong makatanggap kay salita na ng Diyos. Okay. Sige po. Yari na po yung pabulan na po. Natatapos na po ang Pebrero, ang month of February. At napakabilis po ng araw. Susunod na niyan, mahal na araw na. March. Ano po? Baka hindi po natin namamalayan, 2025 na niyan. Ang bilis po ng araw. Kaya nga po, kanina po sa CU namin, bago po kami nag-umpisa, meron po akong ibinigay na salita sa kanila o itinanong. Ang sabi ko po sa kanila, gaano po natin, ninyo, binibigyan po ng importansya ang bawat mensahe na inyo o atin pong naririnig tuwing linggo o Sabado o Miyerkules. Gaano po? Kasi po napakaganda ng mga mensahe po natin. Ang sabi ko, kung dito sa CU natin, yung bang ang gusto lang natin makapag-share tayo pagkatapos ng pag-share natin, wala naman palang naging epekto ito sa buhay natin. Parang gusto lang natin magsalita. Pero yung pinaka-essence, yung pinaka-vitamina ng mga mensahe, hindi natin nakikita na umuusbong o namumunga sa bawat buhay po natin. Parang nagsasayang tayo ng panahon, ng oras. Kaya nga po, iaano ko sa inyo ito, itatanong ko sa inyo. Gaano po ninyo nararanasan, nararamdaman, o nagbubunga sa inyong buhay ang bawat mensahe na naririnig po ninyo dito sa likuran ng pulpitong ito? Gaano po ninyo binibigyan ito ng kahalagahan? Ito ho ba ay nakikita ninyo sa buhay ninyo o hindi? Napakaganda po ng mga mensahe po natin. Ito pong Pebrero na to, ang pinaka-topic po natin ay yung the power of God's love. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, 4 na iba't ibang tema po yung ating napag-aralan. At sa 4 na ito, yung pang-4 yung ngayon po, yung 3 mga nakaraan na mga tema po na ating napag-aralan, gaano po ito naging o umepekto, nagkaroon ng bunga sa inyong mga kanya-kanyang buhay. Noong unang linggo po ng Pebrero, atin pong tinalakay kung paano po yung God's love empowers us o you to overcome sin. May nangyari na po ba? Meron ho bang resulta ito? Kung paano po ba yung pag-ibig ng Diyos, nabigyan kayo ng kapangyarihan, ng lakas, para po mapagtagumpayan ninyo yung mga kasalanan. Alam ko po, sa bawat isa't isa sa atin, meron po tayong kahinaan. Meron pong mga kasalanan na sa kasalukuyan, ito po yung gustong maghari sa atin. Pero nasa sa atin po yan kung gusto natin maghari yan. Paano po ninyo na-overcome yan? Sa pamamagitan po ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawang linggo po, atin pong tinalakay naman yung God's love empowers you to conquer, Fear and timidity. Ang sabi ko po noong aking tinalakay ito, dapat dinuldukan na po natin itong fear and timidity sa pagsishare ng salita ng Diyos. Ito po yung pumipigil sa atin kung bakit po hindi tayo makapag-share ng salita ng Diyos. Ito pong fear and timidity. Ano yung takot natin? Natatakot po tayo na pagtawanan tayo, natatakot tayo baka hindi po tayo tanggapin. Ang importante po, tandaan ninyo, na i-share po ninyo ang salita ng Diyos sa kanila. At tandaan ninyo, hindi po babalik ang salita ng Diyos na hindi nangyari yung kanyang purpose po. Huwag po ninyo sasabihin, bala mo, makikiramdam la po rin. Inggino po, ang Diyos po, ang siyang bahalang magpalago doon. Ang trabaho po natin, i-share po natin ang salita ng Diyos. Magtanim po tayo, itanim natin yung binhi sa kanila. Ano ang binhi? Iyan po ang salita ng Diyos.
Amen po ba? Yung timidity, yung mahiyain po, tanggalan, tana mo rin po yan. Ne po. Kasi po, tang mimimwata mo, maangulisak mo, kung ano-ano sinasabi natin, tama rin eh. Ne po. Kaya lalaki po, tang makainom kayo. Ne po. Kaya sinabi ko pong kayo, uling, po ating pang miminom. Ne po. Miminom daw no, malang problema po soft drink sa pong kape. Pero alak, ne po. Potang atsuning espiritu ng alak, alala kang marine. Ale? Dapat, no, akilala mo ngayon, nakilala mo ngayon, nalubusan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Dapat, yung marine na yan, ano po, wala yan. Ano po? Itang malamarine ka. Muna pikakarine na ika-ausan da kang born again. Amen. Uling, dapat apakit mo, mapakita mo na yung salitang born again, yung pagbabago, yun po yung ibig sabihin nun naranasan mo si Kristo, na bago ka, binago ka niya. Ano po, makita ngayon sa sarili mong yan. At nung ikatlong linggo po, last Sunday, atin naman pong napag-aralan yung God's love empowers you to endure trials. Paano po ninyo napagtatanggampayan? Paano kayo napapagtanggupayan yung mga problema, yung mga pagsubok sa buhay po ninyo? Naranasan na ho ba ninyo yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos? Kung paano po yung mga trials na yan? Napakasarap po na dumaan sa mga trials at mga problema. Kasi sinabi po ni Santiago, maging kayo, sabi niya, magalak kayo sa bawat mga pagsubok o sa mga iba't ibang klaseng pagsubok na pinagdaraanan ninyo. Bakit? Dahil po yung perseverance, yung pagtsatsaga. Dito po nakikita kung paano tayo magpapatuloy, paano natin pagtsatsagaan, paano natin lalabanan ang mga trials na yan. Dahil doon sa pag-ibig ng Diyos, yan po yung mag-i-empower po sa atin. At ngayon pong linggong ito, hapong ito, ang pag-aaralan naman po natin ay yung tungkol sa God's love empowers you to deny yourself. Deny yourself. Yung deny po, mamaya po bibigyan pa natin ng diin ito kung ano po yung ibig sabihin ng denial o deny yourself. Napakatindi po nito. Sa Luke chapter 9, verse 23, ang sabi po dito, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take off their cross daily and follow me. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin, maraming salamat po sa hapong ito na kami po ay itinipon mo dito sa iyong bahay-sambahan. Salamat po sa napakasarap, napakagandang mga praise and worship, Lord. Panginoon, salamat po. At nawa kami lahat, kanina Panginoon, sa praise and worship, ay umaawit kami lahat para sa inyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa kalakasan na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, Panginoon. Binuksan namin ang aming mga mata kaninang umaga, Panginoon Diyos. Muli naming naranasan yung pag-asa, yung buhay na pag-asa, Panginoon. At kung paano mo pinapadama sa amin ang iyong dakilang pag-ibig, ang wagas mong pag-ibig, Panginoon. At nawa sa hapong ito, Panginoon, Lord, ang dalangin ko po, buksan mo ang bawat mata ng aming pangunawa, Panginoon. Mata ng aming mga puso, Panginoon Diyos, upang lalo po naming maunawaan, maintindihan, maisapuso, maisabuhay po ang bawat salita na iyong Panginoon dadalhin, Panginoon, sa bawat isa't isa sa amin sa hapong ito. Panginoon, maraming salamat. Cover me, Panginoon Diyos, with your precious and mighty blood. Maraming salamat po. Holy Spirit, malaya po kayong kumilos sa bawat isa't isa sa amin. Even, Panginoon, yung mga naka-online. Salamat po, Panginoon. Maghari ka sa aming kalagitnaan. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.
Then he said to them all, "Whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross daily and follow me." Deny themselves. Ano po? Ang ibig pong sabihin ito kung sa mga Hebrew po, sa mga Hudyo, ano po, ang ibig sabihin yung deny, ito po yung pagpapasting po. Pag nagpapasting po sila, ano po, totally po yan, hindi kumakain, hindi po nagbabasa kung ano-ano man, ano po, nakakonsentrate po yan dapat sa Word of God. Tayo po, pag sinabing fasting, ano po, yung nag-i-skip lang po tayo ng 2 meals, o kaya ng 1 araw. Ang tawag pa natin ngayon, mag-diet. Ne po, dahil maraming nagtatabaan, dahil masarap ang mga pagkain ng Kapampangan. Ano po, kaya po dito, kung lalaliman po natin ang ibig sabihin ng deny themselves, ito po yung hindi sila nagtatrabaho. Ano po? Talagang nakakonsentrate ka lang po. Ano ang ginagawa mo? Nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Nananalangin ka. Ito lang po ang ginagawa mo. Bakit? Para po malinis yung buong pagkatao mo. Hindi ho ba ano ang nagsasangtipay sa atin? Hindi ba ang salita ng Diyos? Kaya nga po, kapag tayo po ay nagpa-fasting, tandaan po natin, hindi lang po yung hindi tayo kumakain ng literal na pagkain. Ano po? Pag nagpa-fasting po tayo, dapat isaisip po natin ang gusto nating mangyari kung ano po yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. At para po ma-encounter po natin, magkaroon pa tayo ng malaliman o intimate relationship sa ating Panginoon. Para makilala pa natin siya, para maranasan natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo kung paano po ito kumikilos sa atin. Napakasarap po ng mag-fasting. Ano po, ito po ay nagbibigay ng ng kaginhawaan, hindi lang po yung spiritual natin, kung hindi yung kabuuang pagkatao po natin. Kaya po dito sinabi, kung gusto mo, na maging disipulo ka ni Kristo, dapat i-deny mo, itatwa mo. Sabi nga po nung mga iba, tinignan ko po yung ibang word, sabi niya, dapat disown himself. Iwanan mo, kalimutan mo, itakwil mo. Dahil itong laman na to, ang gusto po nito, yung pita ng laman, kung ano po yung nakakasiya sa kanya. Forget, sabi niya po, lose sight of himself and his own interest. Yan po yung deny yourselves. Ang ibig ang malalim pa pong ibig sabihin yan, dapat mamatay ka sa iyong sarili. Hindi ho ba yung patay? Kahit nabihisan mo pa, make-upan mo pa ng napakaganda niyan, kahit sabihin mo sa kanya, bro, sister, kalago mong kalago keng malan mo. Kasanting mo ka pa mag-makeup. Ninong mag-makeup kaya ka. Kahit na purihin mo na ng purihin yan, o bastusin mo pa yan, wala nang pakiramdam yan. Hindi ka na niya sasagutin. Bakit? Patay na siya. Dapat ganyan po tayong mamatay sa sarili po natin. Napakalalim po nito, yung God's love empowers you to deny yourself. Bakit po napakarami pang mga mananampalataya ngayon na masyado po silang maramdamin? Bakit kapag tithes na ang pinag-uusapan dito sa harapan ng pulpito ng ito, bakit ang dami pang umaayaw? Bakit? Kasi hindi pa nila dinenay yung kanilang sarili. Hindi pa sila totally na namatay doon sa pita ng laman. Kaya ganun po sila. Kaya nga po dito itinuturo sa atin, kung paano natin i-deny yung ating sarili. The reason why God wants us to deny ourselves is to save us from ourselves. Sino po ba pwedeng magpahiwalay sa atin kay Kristo? Sinabi po sa Romans chapter 8, sinabi niya po lahat doon. Hindi yung kamatayan, hindi yung kalaliman, kataasan, hindi man lang yung kamatayan hindi man lang yung sword. Ang pwede pong maglayo sa atin, magpahiwalay sa atin kay Kristo, walang iba kung hindi ang mga kanya-kanya po nating sarili.
Tandaan po ninyo yan. Kaya po dito, the reason why God wants us to deny ourselves is to save us from ourselves. Sa Jeremiah 17:9, ang sabi po, the human heart is the most deceitful of all things. Hindi po sinabi na si Satanas. Yung puso po ng bawat isa't isa sa atin. Ano po ang sabi? And desperately wicked. Yan po ang puso. Kaya nga po yung puso, ang isang tao, pagmasdan nyo, yung sarili na lang po natin. Di ba dati, kuminsan, nasa mood tayo. Tapos bigla na lang tayong magiging masungit. Bigla na lang tayong magiging mainitin ng ulo. Pagkatapos ng mainitin ng ulo, ano ang nangyayari? Ayan na naman, tumatawa ka na naman. Lahat po ng isyo ng buhay ay nagmumula dito sa puso po natin. Ano po ang sabi ng Proverbs chapter 4, verse 23? Ang sabi po, keep thy heart with all diligence. Bakit? For out of it are the issues of life. Kaya nga po sinabi, the human heart is the most deceitful of all things. Kaya dapat natin binabantayan po yung ating puso. Amen po. Napakadali po. Segundo lang. Nagpapalit po kaagad ng mood yan. Kaya nga si David, ang sabi niya, thy word have I hid in my heart that I might not sin against you. Kaya nga lagi niyang inilalagay dito, tinatago ang salita ng Diyos sa puso niya. Alam kasi niya na yung puso talagang marupok, madaling mapasunod ng kaaway. Kaya nga po, dito po, kung, if we let our, will be done, we will surely perish. Kung yung ating mga kaloo, yung kagustuhan, ang siyang masusunod lamang, ang susundin po natin, mapapahamak po tayo. Bakit? Dahil nga yung puso, mapaglinlang po yan. Kaya nga po yung mga kantang, mga nalikha, sana dalawa ang puso ko. Yung isang puso pa lang, hindi mo pa kayang disiplinahin o i-control. Gusto mo, dalawa pa? Hindi ba kalokohan yung mga kantang ganyan? Kung iisipin po ninyo, kung inyo pong i-align sa salita ng Diyos, wala kang mababasa dito na sana dalawa ang puso ko. Kaya nga po, masyadong mapaglinlang ang puso. Kaya nga po dito, hayaan po ninyo na pag-aralan pa nating malaliman ito, sa hapong ito. Sa John chapter 14 verse 15, ang sabi po, if you love me, obey my commandments. Kung mahal po natin ang Diyos, dapat po mahalin o i-obey, sundin natin ang kanyang mga pinag-uutos. Sa ano pong paraan? By denying ourselves. By denying ourselves. If we love God, we will obey Him by denying ourselves. God's love empowers you to deny yourself. Therefore, you must. Ito po, tandaan po ninyo ito. Bibigyan ko po ng diin ito. You must surrender your will to God. You must surrender. Dapat nating, isuko. Ano yun? Yung kalooban natin kanino? Sa ating bang sarili o kay Jesus? Kanino po? Kay Jesus. Itong Galatians 2:20 na babasahin po natin, very familiar na verse po sa atin. Pero lang po ito sa NLT, yung version ng NLT. Basahin po natin ito at unawain po natin ng mabuti. At ito po yung isang nagiging problema po natin, bakit hindi natin tunay na ma-surrender yung sarili natin o hindi natin ma-deny yung sarili natin. Sabi, my old self has been crucified with Christ. Tayong lahat, meron po tayong mga lumang mga pagkatao, sarili po natin. At doon po ang sabi, it is no longer I who live. Hindi na ako yung nabubuhay dito sa katawan na ito. Sino po ang may sabi? Ano po ang sinabi? But Christ lives in me. Sino po ngayon ang nabubuhay?
Sino po? Pakilakas naman po ninyo. Si Jesus. Si Jesus. Si Christ. Kung si Christ ang nabubuhay ngayon sa inyong mga kanya-kanyang buhay, sa inyong mga puso, siya ang nandiyan. Bakit hanggang ngayon, nandyan pa rin yung lumang pagkatao? Bakit siya pa rin yung namumuno, yung lumang pagkatao na yan? Bakit madalas hindi natin masumpungan yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Totoo ba o tunay ba? Seryoso ba tayo nung tanggapin natin si Kristo bilang sarili nating tagapagligtas? Dapat itong old self na ito na crucified, na pako, na kasama na kay Kristo, dapat wala na yan. Hindi na yan ang naghahari sa ating buhay. Tama po ba? Ano pa ang sabi? So I live in this earthly body by trusting in the Son of God. Nagtitiwala ho ba kayo sa Son of God? Sino po yung Son of God? Si Jesus, who loved you, who loved me, and gave Himself for you and for me. Naunawaan ho ba natin? Bakit marami pang mananampalataya ang hindi nila nararanasan yung empowerment, yung power ng pag-ibig ng Diyos? Because, bakit po? Hindi sila hindi nila totally dininay yung kanilang sarili. Hindi nila ikinumit ng 100% sa Diyos. Hindi nila hinayaan na ang Diyos, si Jesus, ang maghari sa buhay po nila. Kaya, laging palpak. Dapat po maunawaan natin to. Hindi lang po maging familiar ang verse na ito. Yung Galatians 2:20. Ano pa po yung nagiging familiar na verse po sa atin? Yung 2 Corinthians 5:17. Ano po ang sabi dito? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old, yung lumang pagkatao po natin, is gone and the new has come. Ito po, madalas na recite po natin ito. Pero ito ba ay totoo sa buhay po natin? Yung lumabang pagkatao, wala na. Yung bagong pagkatao na galing sa ating Panginoon, yan na ba yung nabubuhay po sa atin? Kaya kung sinurrender po natin yung will natin kay Jesus, dapat po, yung kanyang mga pinag-uutos ay nagagawa o naipamumuhay po natin. Tama po ba? To deny ourselves is to die to ourselves by surrendering our will to Him and living by faith in Christ. Living by faith in Christ. Tayo pong lahat, bilang mananampalataya, nabubuhay po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Nananampalataya ba kayo na kayo ay pinatawad ni Kristo? Nananampalataya ba kayo sa lahat ng ginawa ni Kristo dito sa krus na ito ay para sa inyo? Para sa atin? Kung hindi po, may malaking question dyan. Kaya nga dapat po yung ating kaisipan, yung ating puso, dapat surrender po talaga yan sa ating Panginoon. Ano po ang sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 up to 6? Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Hindi po sinabi na mangilan-ngilan. Ang sinabi po all, hindi sinabing some. Ang sinabi po dyan, all. All your heart. Ano ba ang meron sa iyong puso sa kasalukuyan? Do not depend on your own understanding. Do not depend on your own understanding. Alam po ninyo, kahit na maliit na bagay na gagawin natin, dapat ito po ay pinagkakatiwala natin sa Diyos. Itinatanong natin, Lord, tama po ba itong gagawin kong ito? Parang nung nakaraan po,
Meron akong ginagawa. Ano po? Meron po akong long sleeve na puti. Pagkatapos, meron pong parang mantsa dyan. Sabi ko, Lord, na makananing masanting agawan po, Kenny. May Clorox po ako, may sabon po ako. Ano? Paano ko lalagyan ito, Lord? Ibubuhos ko ba ng diretso sa damit? Tinuruan po ako ng Holy Spirit. Ali, mangabit ka panda nung king planggana. Sabi niya, mangabit ka sabon. Tunawin mo yung sabon. Tapos, lagyan mo ng katamtaman na Clorox. Stir mo. Pagkatapos, ibabad mo. Hayaan mo muna dyan. O, ginawa ko po. Ang gagawin ko sana noon, diretso ko yung Clorox doon sa kung saan yung may mancha. Kasi yun ang nakikita ko noon sa mga nakakatandang naglalaba eh. Ano po? Pagkatapos nung ginawa ko po yung sinabi, instruction ng Holy Spirit, binabad ko po. Hinayaan ko po ng mga 2 minutes. Pagkatapos po, nung anayin ko, wane, Lord. Laway mo na kasimple mong bagay. Ne? Nakakatawa no po. Pero pag nagtatanong ka sa ating Panginoon, doon sa mga bawat ginagawa mo, bibigyan kanya ng eksakto na kasagutan na solusyon. Nung makita ko po, wane, Lord, kasanteng ne. Ingkay na. Kasimple na mo ni Lord, pero dininan mo kung binigyan mo ako na napakagandang aral. Ano yung aral doon? Yung makinig ka doon sa sinasabi ng Holy Spirit. Kaya nga po dito, sabi, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Kung nagdepende ako doon sa pangunawa ko, na diniretso ko yung Clorox doon sa damit na puti, sigurado may mangyayari doon. Yung putita maging parang dilaw. Ano po, kasi nasubukan ko na yun. Ayaw ko na magkamali, kaya nga tinanong ko sa Lord. Kaya nga po dito, seek His will in all you do. Ginagawa rin ba natin ito? Ito po yung sinasabing surrender your will to Him. Napakasimple. Ika naman, pastor, makanyinya mo, kutang mo pakeng gino. O ito, yan na naman. Karunungan ng tao. No? Mga simpleng bagay, pero diyan tayo napapahamak. Tama po ba? Napakasimple kasi, ano ang ginagawa natin? Ano ang pinapakita natin doon? Ako, biyasa ko, agyo ko yan eh. Potang pinalpak ka, Lord. At makanyan. Ang sinasabi po dito, trust in the Lord with all your heart, do not depend on your own understanding, seek His will in all you do. Naunawaan ho ba natin? Naunawaan ho ba natin yung seek? Basahin ko po sa Tagalog. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. Ikwatahe po, nakuha po natin, naunawaan po. Sa lahat ng iyong mga gawain, alalahanin mo ang Diyos. Wala pong exemption dyan. Ano po ang sabi niya? And He will show you which path to take. Hindi po maganda? Napakaganda. Pero tayo, napakahilig po natin naggawa ng ating pamamaraan. Ang sabi ko nga sa CEO ko, ano ang kwenta ng ating pag-aaral dito? Ano ang kwenta ng pakikinig ninyo dito na ang tinuturo po dito ay yung pamamaraan ng Diyos tapos kinokontra ninyo, kinokontra natin. Paano ka nag-surrender ng iyong will sa ating Panginoon? Paano mo isinurrender? 1/4? 1/2? Dapat po 100%. Kaya nga kahit na maliit nga kaya nga dito, seek His will in all you do and He will show you which path to take. Hindi ho ba maganda? Sino po yung nakasubok na nito? Wala pa? Gawin po ninyo pagkatapos ng message na ito. Gawin po ninyo. Sa Proverbs chapter 23, verse 26, O my son, give me your heart. May your eyes take delight in following my ways. O my son, sabi po, give me your heart. Hindi po sinabi rin dito na bigay mo yung kalahati mong puso sa akin. Ang sinabi niya dito, give me your
whole heart. Ang buong puso mo. Ano man po yung ano po natin dito sa puso natin. Ano man po yung meron dyan. Dapat ipinagkaloob mo lahat yan sa Diyos. Amen po. Surrendering our will to Him is giving our hearts to Him and gladly following His ways. Sa Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi daw po lahat ng tumatawag kanino? Kay Jesus, ng Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Sino lang po yung papasok, pwedeng pumasok sa langit? Yung pong kasunod na sentence. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Naunawaan ho ba natin? Sino po yung pwedeng pumasok, yung papasok lang sa langit? Yung gumagawa ng ano? Ng kalooban, ng pinag-uutos, ng mga utos ng ating Panginoon. Malinaw po ba? Hindi lahat ng tumatawag na Jesus, Jesus, papasok sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Naunawaan ho ba natin? Kaya nga po, paulit-ulit ko kanina sinabi ito. Gaano ninyo binibigyan ng kahalagahan ang mga naririnig ninyong mga mensahe ng Diyos? Paano ninyo binibigyan ng bigat sa inyong mga kanya-kanya sarili ang salita ng Diyos? Kung bibigyan po natin ng importansyang ito, dapat merong nagbabago sa ating mga kanya-kanyang sarili. Makikita po natin yan. Kayo at ako po ang pwedeng magsabi niyan, ang sumagot niyan. Sinurrender ko ba totally sa Diyos? Kung ano ang gusto ko? O itong buong buhay na ito? Sinurrender ko ba talaga? O ako pa rin yung boss? Remember, only those who do the will of God will enter heaven. Sa John chapter 4 verse 34, ano po ang sabi? Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Jesus said to them, my food. Ano ho ba yung tinutukoy dito ng food? Ito ho ba yung literal na pagkain na kinakain natin? Kanin, fried chicken, kaldereta, sisig, pork chop? Hindi po yan ang tinutukoy dito. My food is to do the will of Him. Ano ba yung kalooban na sinasabi po dito ni Jesus? My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Yung will po dito, hindi po yung pagkain dito. Ano ba yung will? Ano po? Ano ba yung sa Romans chapter 1 verse 16? Ano po yung sinasabi diyan? For I am not ashamed, sabi po ni Paul, of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Ito ho ba yung kalooban ng Diyos para gawin po natin? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Yung Matthew 28:19-20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Ito ho ba yung will ng Diyos sa atin? Ito ba yung kalooban niya? Kalooban po ng Diyos. Kaya nga, my food is to do the will of Him. Hindi po yung kumain ng kumain. Na pumunta sa iba't ibang klase, dinidiscover po natin yung iba't ibang mga kainan. Kung saan ang masarap, kung saan ang mura. Hindi po yan ang will ng Diyos. Ang will ng Diyos na gusto niyang makita na ginagawa po natin ay yung i-share natin ang kanyang salita. Amen po.
Whenever we deny ourselves by doing His will, we are being nourished and it helps us grow stronger. Di po ba? Kapag ginagawa po natin yung kalooban ng ating Panginoon, ano yung ministry ninyo? Ano ba yung kalooban? Ano ba yung pinagkatiwala ng Diyos sa inyo? Hindi ba pag ginagawa ninyo yan na may kagalakan? Hindi ba nararamdaman po ninyo, hindi lang yung spiritual ninyo ang malakas, kung hindi pati yung katawan ninyo, yung physical? Naranasan po ba ninyo yan? Yan po yung gantimpala, yan po yung blessing. Kaya pa, kung surrendered ka talaga sa ating Panginoon, mararanasan mo ito, yung power ng kanyang pag-ibig. Amen. God's love empowers you to deny yourself. Therefore, you must be prepared to sacrifice for Him. Pastor, di-deny mo pa yung sarili mo. Pagkatapos ngayon, sacrifice naman. Ito po yung itinuturo sa atin. Para maranasan natin po yung kapangyarihan ng kanyang pag-ibig. Be prepared. Kayo ho ba ay handa na magsakripisyo para sa ating Panginoon? Baka yung time lang po natin. Hirap na hirap tayo na magbigay ng oras sa ating Panginoon. Ito pong oras na ito, oras ng pagpapahinga. Salamat sa Diyos, naririto po tayong lahat. Malaking sakripisyo na yan. Lalo na doon sa mga nagtatrabaho po. Yung magtatrabaho ng gabi o yung nagtrabaho ng madaling araw, kailangan pa ang pahinga. Pagkatapos, isinakripisyo ninyo yan para sa ating Panginoon. May gantimpala po yan, kapatid. Kapag yan ay ginagawa mong merong sincere ka, galing sa puso mo yan, na gusto mong matuwa, magalak ang Diyos sa ginagawa mo. Ano po? Be prepared to sacrifice for Him. Sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, ang sabi po diyan, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Ano ho ba ang ginawa ng Diyos para sa atin? Pagbulay-bulayan po ninyo yan. Bakit sinabi po dito, I plead with you, sabi po ni Paul, to give your bodies to God. Tapos sinunod niya yung, because of all He has done for you, let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Ito pala yung totoo, yung katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. Yung ano po, itong katawan na ito. Dapat, ano po, let them be a living and holy sacrifice. Buhay at banal na sakripisyo. Sa verse 2 po, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Napakasarap po na pagbulay-bulayan na ito. Na hindi lang pala yung pagtataas ng kamay ang katanggap-tanggap sa Diyos. Ang lalong katanggap-tanggap sa Diyos, na kapag itong katawan na ito ay maging living and holy sacrifice sa ating Panginoon. Yung hindi po natin dudumihan. Hindi natin bababuyin. Hindi natin babastusin itong katawan na ito. Dahil ito, ano po? Ano po yung sabi dito sa Romans chapter 6, verse 13? Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Baka nasa utak po natin, nasa isip po natin. Baka yung mata lang natin, yung tinga natin, yung bibig natin, yung kamay lang natin, yung paa natin. Ang sinasabi dito na, do not let any part of your body become an instrument of evil. Sabi po dyan. To serve
sin. Ang ibig sabihin po nito, ang pagkatao mo, pati pag-iisip mo, pati itong puso mo, pati yung bituka mo, lahat. Huwag mong hayaan na maging instrumento yan para mapagsilbihan mo ang kasalanan. Yung bituka, paano po natin masasabi na ito ay pwedeng magsilbi, maging instrumento ng kasalanan? Pag sobra ka takaw, pati yung bibig mo, instrumento yan. Pag sobra ka takaw, bawal na sa iyo yung sisig, yung matataba. Pero kung ano yung gusto ng bibig mo, pinagbibigyan mo, hindi po nagiging pleasing yan sa ating Diyos. Ang gusto ng Diyos, living and holy sacrifice. Dapat ito, maganda ang pakiramdam nito. Maayos. Kaya nga sabi diyan, do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourself completely to God. Amen po ba? Ating kong kasabi, ating kong pong kahirap, Kene? Naunawaan ho ba natin? Ano pa po ang sabi dito? For you were dead, but now you have new life. Ito po yung denial. Ito po yung sasakripisyo po natin na dapat itong katawan na ito, wag nating hayaan na maggamit ng kaaway. Amen po ba? Ano pa po ang sabi? So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Amen. Ulitin ko po. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Ngayon po, lahat ba ng parte ng ating katawan, ginagamit ba natin para makapagbigay ng kalwalhatian sa Diyos? Pag kumakanta kayo, dito lang, napakasimple. Pag nag-praise and worship po tayo, nag-worship tayo sa ating Panginoon, umaawit ho ba kayo? Inilalabas ho ba ninyo yung boses ninyo? Kahit na sintonado yan? Itinataas ho ba ninyo yung kamay ninyo? Napakasimple po yan. Simple pa lang yan. Na mga bagay para po magamit po itong katawan natin para sa wasto at makapagbigay po ito ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Napakasimple pa lang yan. Grade 1 pa lang yang mga yan. Kung bibigatan pa natin o kung lalalamihan pa natin ng gusto. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Palalim na po tayo ng palalim. Pabigat ng pabigat yan. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Nalalaman ho ba ninyo na ang inyong mga kanya-kanyang katawan ay templo ng banal na Espiritu? Kung templo ng banal na Espiritu ito, bakit madalas pinagagamit natin sa kaaway? Kung alam natin na templo, ang pagkatao, ang katawang ito ng banal na Espiritu, dapat hindi po natin hinahayaan na magamit ito sa anumang uri ng kasamaan. Amen po ba? Ano pa po ang sabi? Who lives in you? Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you? Sino daw po yung nakatira dito sa ating katawan na ito? Ang banal na Espiritu, si Jesus. And was given to you by God. You do not belong to yourself. For God bought you with a high price. So you must honor God with your body. Masalaya po kaya katamo. Lalo na po yung mga may boyfriend, girlfriend.
Honor God with your body. Malinaw po ba? Yung mga kabataan, honor your God with your body. So you must honor God with your body. Kung binabastos po ninyo ang sarili ninyo, minamak ninyo ang Diyos. Malinaw po ba sa atin? Another sacrifice that is pleasing to God is our generous giving, especially to God's ministry. Ito po, sacrifice ito. Dito po sa atin, sa church po natin, kung mapapansin po ninyo, meron tayong first fruit, meron po tayong happy birthday Jesus. Meron pa po tayong mga tithes and offering. Meron pa kayong binibigay ng mga love offering po yan. Lahat po yan hindi sapilitan. Kung paano po ninyo kilala ang ating Panginoong Hesus. Kung paano po ninyo nauunawaan ang salita at itinuturo ng salita ng Diyos. Kahit na po ang salvation, hindi po siya sapilitan. Nasa sa inyo po. Nasa sa inyo yung desisyon. Kaya nga po, itinuturo po ito sa atin. Ano yung pagsasakripisyo talaga? Bakit pagdating sa pagbibigay, ang daming nagre-reklamo? Pastor, yung bang happy birthday Jesus nasa Bible? Atsuya po ken Bible. Nino po reta? Detang atlong Magi. Detang 3 wise men. Hindi ho ba noong natagpuan nila si Jesus? Ano po ang pinagkaloob nila? Napakatindi po yung mga pinagkaloob nila. Ano po? Gold franchise, frankincense yan. At saka po yung myrrh. Ano po? Noong unang panahon po, nung kapanahunan nila, napakatindi po ng presyo ng mga yan. Ngayon po sa atin, itinuturo lang po sa atin kung paano tayo magkaloob. Sino po yung gustong pagpapala? Natural, lahat tayo. Sino po yung nagbibigay ng kanyang tithes? Pagpapala, maraming may gusto. Pero pagdating sa tithings, offerings, diyan na po nagkakaroon ng labanan. Kaya nga po, itinuturo sa atin kung paano po tayo magkaroon ng makapagbigay ng sakripisyo sa ating Panginoon. Handa ho ba tayo? Alam po ninyo, lahat ng ginagawa natin ito, napakaliit lamang. Napakaliit na bagay doon sa ginawa ng Diyos. Ipinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Para ano? Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Para mapatawaran tayo sa ating mga kasalanan. Para maging maginhawa ang ating buhay. Napakaliit po. Pero itamong tao, napakakwenta natin. Masyado tayong makwenta. Mareklamo. Pero ang gusto natin, pagpalain tayo ng Diyos. Pero yung pamamaraan niya, ayaw natin. Paano po natin mararanasan yung mga promises ng ating Panginoon kung ayaw naman natin sumunod? Kung ayaw naman natin, napakaliit na bagay para magsakripisyo ka lang. Hindi naman kinukuha lahat. O sabihin natin, yung first fruit, yung pagbibigay ng isang natin, kinuha ba yung 11 sahod mo? Ang inaano lang po, yung first, nasa Bible po yan. Nasa Bible po. Hindi po namin ituturo yung mga bagay-bagay na yan na wala sa Bible. Amin pong binibigyan ng diin ito para maunawaan po natin. Ano po yung nagiging modelo po natin dito? Tingnan po ninyo yung doon sa Acts.
Ano po? Acts chapter 2. Ano po yung kwento doon? Hindi ba yung mga mananampalataya doon para po makapagbigay sila sa ating Panginoon, sa gawain ng ating Panginoon, para masuportahan po nila? Dahil tunay nga po na sinurrender nila yung sarili nila at ano po, yung sacrifice na uunawaan nila. Ano ang ginawa nila? Ibinenta nila yung mga kanilang mga ari-arian at ipinagkaloob sa ministry po ng ating Panginoon. Sa atin, wala pang gumagawa niyan. Pero mareklamo tana. Pero sa kanila, walang nagreklamo. Naunawaan kasi nila. Kaya nga po ito yung sinasabi ko. Gaano natin nauunawaan, naiintindihan ang bawat salita na naririnig po natin. Inuunawa ho ba natin? Tinatanggap ho ba natin ito na may kagalakan sa ating puso? Kasi kung hindi mo tatanggapin na may kagalakan sa iyong puso na talagang hindi mo uunawain, hindi mo mauunawaan dahil kumokontra sa iyo. Ayaw mong buksan yung puso mo, yung pangunawa mo. Totoo kaya yung panyabianda rin, yung pastora rin eh. Pero sila sa Books of Acts. Kaya nga po, nainggit pa sila sa pira dito eh. Hindi ba, anong sabi nilang mag-asawa? Tara, ibenta rin natin yung lupa natin. Nung nabenta po yung lupa nila, ano ang nangyari? Nakita, ay, ang laki. 10 million pala ang halaga. Eh bakit natin pagkakaloob yung 10 million na yan? Hayaan mo na lang sila. Ano po ang ginawa nila nung ipagkaloob nila sa ating Panginoon? Ano ang sabi ni Pastor Peter? Sa pira, ano nilagay yung asawa na? Api na yan. Ay, opo. Ara. Aba, eko meglaram. Kanako, meglaram kayo king banal espiritu. O yan ay ako, darakita na nakanin po ni Rarya Angelina. Nung kami kaya gawan mi keniyan, imbitan tano siguro rin po ni Rarya Angelina, na Angelina, St. Peter. Nung itang gagawan dan niyang minuna, gawan tamong ngeni kaya, pilang kaya imitagang kaya katamo. Alam po ninyo, bakit namin itinuturo ito? Unang-una po, naranasan namin. Pangalawa, ang gusto po ng Panginoon, maranasan din po ninyo kung gaano katotoo ang salita ng Diyos. Kung sinasabi po dito, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body. Sa Philippians chapter 4, verse 18-19, ang sabi naman po dito, at the moment I have all I need and more, I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. Si Paul po ang nagsasalita dito. And they are a sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. Yung mga sakripisyo po natin, yung mga pinagkakaloob po natin, yung first fruits po natin, yung happy birthday Jesus, yung mga tithes, yung offerings, yung mga love offering po ninyo. Ano ang sabi? They are sweet, smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. Lalong-lalo kung nagagala ka, masayang-masaya ka na binibigay mo yan sa ating Panginoon. Ano po ang susunod sa verse 19? And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. And my God shall supply all my needs according to His riches. Ano pa po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 9? 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Ano po ang nakasulat? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet, sabi po dyan, yet for your sake He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. Iniwanan po ng ating Panginoong Yesus. Ang napakagandang kaharian doon sa langit. Para ano po?
para ang bawat isa't isa po sa atin, maranasan po yung ano po yung sinabi dyan. For your sake, He became poor, so that you through His poverty might become rich. 1 Timothy chapter 6 verse 17. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ano po ang sabi? Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth. Tayo po kakaunti pa lang po yung ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Pero ano po ang sabi? Not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Meron po isa sa mga kapatid natin nagpatutuo po dito, Miyerkules. Nagkaroon po siya ng karamdaman na hindi niya magalaw-galaw ang kanyang buong katawan. Ang sabi niya po, tutupin, Pastor, maski makanano ka karakal a pera, potang at siya nakapalakyat ang sitwasyon na ito, ala na yung agawa, impera. Kaya nga, totoo ito, sabi po dyan, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in, kanino po? Kanino? Kay God, kay Jesus, who richly provides us with everything for our enjoyment. Imburi na ning Ginoo, masaya tam, nag-enjoy tam. Pero imburi tam mo kasi, masakit. Ang pera po, napakatindi. Tama? Kahit na magkakapatid, pinag-aaway-away ng pera. Yan po yung power ng pera. Kaya nga po, the love of money is the root of all kinds of evil. Kaya hayaan po natin, dapat yung pera tayo ang maghari, hindi siya. Lalong-lalo na kapag yan ay pinagkakaloob mo sa ating Panginoon. Marami na po dito sa atin, mga businessman, kahit na po hindi businessman, nagpatotoo sila kung gaano katapat ang Diyos. Dahil yung pong itinuturo ng salita ng Diyos ay ginagawa po nila, ipinamumuhay po nila. Marami na po sa atin. Kahit na po alam ko sa inyo, nararanasan ninyo ito. Kaya ano po ang sabi? God wants us to deny ourselves by being generous to protect us from deadly greed and to bless us abundantly. Tayo po ay binibless ng ating Panginoon para ano po? Para maging blessing po tayo sa iba. Para maging channel of blessing po tayo sa iba. Kahapon po doon sa National Convention, meron pong isang pastora na nagpatotoo. Nagkikimo po ito at saka nagre-radiation. Pag nagkikimo po siya, lahat ng mga kasama niya tinitignan niya. Pagkatapos niya nagkimo, tatayo po siya, pinagpipray niya po yung mga kasamahan niya. Pag nagsalita ang banal na Espiritu sa kanya, bigyan mo siya, i-bless mo siya, binibless niya po. Ang sabi ng mga pasyente, bakit mo kami binibigyan ng ganito? Hindi ba kailangan mo rin yan? Hindi, pinabibigay kasi ni Lord yan. Meron siyang isang kasama na nagra-radiation po. Ang radiation po, mahal din pala. At masakit. Nag-radiation po siya, nakita niya, wala yung kasama niya. Tinawagan niya. May mga number po siya. Kasi pinagpipray niya po lahat ng mga kasama niya, nagkikimo at saka radiation. Tinawagan niya, bakit wala ka? Sabi niya, bakit hindi ka nagpa-radiation? Kasi sabi niya, wala po akong pera. Tinawagan nitong kapatid natin sa pananampalataya yung anak niya. Nak, yung isa kong kasama, hindi nakapag-radiation, wala siyang pera. Pwede bang suportahan natin? Sige nay, ako na po ang bahala. Dumating yung panahon, yung asawa naman niya, pastora po ito. Yung asawa niya nagkaroon ng tumor sa ulo, sa utak.
Yung anak niya, yung ooperahan na po ito, malaki ang halaga. Habang nagdadrive po yung anak niya, ang sabi niya sa Panginoon, Lord, napakalaki po ng gastusin. Kayo na po ang bahala. Tapos meron daw isang truck na mag-overtake ng ganyan. Doon sa harapan ng truck, hindi ho ba sa mga truck, sa mga jeep, meron, o kahit na po sa mga sasakyan natin, may nakalagay na, Jesus saves, Jesus heals. Kaya ka mamaligwa. Kaya ka sasamal. Di nga alam, makayang po. Noong pong mag-overtake yung truck na yan, habang nananalangin tong anak niya, ang nakasulat mo doon sa harapan ng truck, God will provide. Ano po yung gusto kong iparating sa inyo dito? Yung total surrender po. Yung mga sacrifice po. Tandaan po ninyo, hindi po mawawalang kabuluhan yan. Kung hindi, meron pong blessing yan. Ano po yung blessing sa kanila? Pinagaling po sila ng ating Panginoon. Nagra-radiation ka na, nagkikimo ka pa. Pag pipray mo, tutulungan mo pa. Pag wala yung kaklase niya sa radiation, inaalala niya. Yan po yung power ng love ng ating Panginoon. Tayo lamaranta mo, pero di gura nakatamo ng Diyos. Dapat yun po yung makita sa atin. Yun po yung mag-manifest po sa atin. Yun po yung maipamuhay po natin. Amen po ba? God's love empowers you to deny yourself. Therefore, you must follow Him all the way to the end. You must follow Him all the way to the end. Dapat po, sundin natin hanggang sa wakas ang ating Panginoon. Ala pong mamatras. Amen po ba? Kung paano po yung last week na message natin, kung paano ma-endure yung trials, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, dapat po mangyari yan, gawin po natin yan. Huwag po yung konting problema, naku, bisang munta Calvary. Mag-umpisa kasi niya mag-born again ko. Na ako tintanan ning problema, ning pagsubok. Natural, buri na ka kasi magbalik sa tanas. Kaya kasiping na ka. Talagang gawa na nga, ingagawa na, para magbalik ka mo. Kaya, tandaan niyo po yan. Kasi ngobra na, to kill, steal, kill, and destroy. Yan po yung obra na. Follow Him all the way to the end. True self-denial is to follow Jesus all the way until the end. Mag-persevere tamo po. Magtiyaga tamo. Magpatuloy tamo po. Ano man po yung mga nangyayari sa kapaligiran natin, sa sarili po natin, sa pamilya natin, lagi po nating ipagkatiwala yan. Lumuhod po tayo lagi sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng hindi yan sasagutin ng ating Panginoon. To follow Jesus is to put Him first. Ang pagsunod po sa ating Panginoon, dapat ang Diyos, si Jesus, lagi ang nauuna. Luke chapter 9, verse 59 up to 62, ito po ay isang kwento. Sabi niya po, He said to another man, "Follow me." Subalit sumagot po yung kausap po ni Jesus dito. But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Ang kaugalian po ng mga Hudyo po, mga Israelita, ito pong, "Lord, first let me go and bury my father." Kung matanda na po yung kanilang mga magulang, hintayin muna nila na mamamatay yan. Kaya dito sinasabi, "Lord, paborin mo pa na potang matiyan na itatang ko, ima ko, karinda ka paglingkuran, karin ko tukiki ka." Ano po ang sabi sa verse 60? Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Tapos ano po ang sabi noong susunod, yung 61, "Still another said," pati na naman may atong, "Bisaan naman maglingkod kayong Ginoo eh. Bisa lang nga maglingkod kayong Ginoo. Ita mo nga, bisata nga maglingkod kayong Ginoo. Pota, ating makanyang kaya katam." Ano po ang sabi?
I will follow you, Lord. But first, let me go back and say goodbye to my family. Yung kaugalian po nila. O ito po yung sinasabi dito. Lord, tuki ko kaya ka, maglingkod ko kaya ka. Pero, ayusan ko pa mo itang problema na. Ayusan ko pa rin titulo. Ayusan ko pa rin party-party. Deng kay, deng gabon. Deng pera king kay, king bangko. Paboren mo pang ayusan ko nga din. Pero tuki ko mo rin kaya ka po ang mayayos no rin. Ano po? Sa 62, ano po ang sabi ni Jesus? Jesus replied, "No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Ano po ang ibig sabihin dito? Kung gusto po nating pagsilbihan natin ang ating Panginoon, dapat siya po yung first. Siya po yung nauuna. Tandaan po ninyo, kapag tayo po ay sumunod sa ating Panginoon, hindi naman po ibig sabihin na itatwa mo lahat yan. Wala ka ng pakialam. Hindi po. Ano po? Ano po yung sa Mark chapter 10 verse 28-30? Pero bago po yun, tandaan po ninyo, ang Diyos po hindi siya natutuwa doon sa mga tao na ganyan. Yung gusto ninyong maglingkod, pagkatapos, ang dami muna ninyong binibigay na dahilan sa ating Panginoon. Hindi po siya natutuwa doon. Ang gusto po kasi ng Diyos, kapag maglingkod tayo sa Kanya, yun talagang galing sa puso po natin. Meron nga po yung misis ko noon naliligaw pa po ako. Kasi naging worker po siya ng Word for the World. Tuturuan pong street children. Sa Makati po siya. Sa Makati, napakaganda po ng mga building, mga tanawin dyan, pag nasa Makati ka. Pero sa likuran ng mga malalaking building na yan, Islam area po yan. Kanila tuturo. Po. Potang dakitang makiabi ako po karela, nagluluto po na ng ganyang kalalaking kaldero ng mga lugaw. Pagkatapos, yung mga bata na pakakainin po, pag nandun ka na, talagang hindi mo matitiis yung amoy. Kasi nandun ka lang sa sidewalk. Pagkatapos, burak. Ingkay na. Akit mo nga din nga liwaliwang klaseng anak. Pero then po, rin pa ka nanda kanita. Tutuki ko po, lawen-lawen ko lang. Ingkay. Meron po siyang mga kasamahan doon. Mga engineer, chemical engineer po. Malaki ang sahod, nasa Pepsi yata. Nag-resign siya para maglingkod lang po sa ating Panginoon. Yung isa, hindi ko po alam, doktor yata o nurse. Nag-resign lang naman. May kaila po, king ministry. Kung titingnan po natin, sa mata po natin, pambihira rin pinag-aral sila ng mga magulang nila, tapos ganyan lang ang gagawin nila. Ang tingin po natin sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa ministry sa ating Panginoon, napakaliit. Para bang walang kwenta. Pero hindi natin alam, napakalaking reward ang gagawin ng ating Panginoon kapag ginawa natin yun. Sakripisyo po. Pero, tuwang-tuwa sila, masaya sila sa ginagawa nila. At yung pagpapala naman ng Diyos, hindi po sila nagkukulang. Bakit napakaliit ng tingin natin sa ministry ng ating Panginoon? Pero ang gusto natin, pagpapala, pag-iingat, proteksyon. Pero yung mga sakripisyo na ganon, napakaliit ang tingin natin. Parang hindi buhay ang Diyos. Doon ko po nakita, iniwanan nila yung profesyon po nila. Naglingkod sila sa ating Panginoon, pero hindi nagkulang ang Diyos sa kanila. Kaya nga po dito, ano ang sabi sa Mark chapter 10 verse 28-30? O bago po yan, to those who follow Him fully without condition will truly be blessed. Mark 10:28-30. Peter began to say to him, "See, we have left everything and followed you." 29, Jesus said, "Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel, who will not receive," ito po, buksan,
Unawaan po natin na mabuti ito. Uulitin ko po. Verse 29, Jesus said, "Truly I say to you, there is no one, walang ni isa, who has left house, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or lands, for my sake and for the gospel, who will not receive a one-fourth, one-half, katiting." Ano po ang sabi diyan? Who will not receive 100-fold now in this time. Hindi po sinabi noon. Ang sinabi po, in this time. Sa panahon po natin. At kung sino po ang gagawa nito, yan po yung matatanggap. 100-fold. Houses, sabi po dyan, and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecution, and in the age to come, eternal life. Yung mga kapatid natin yun, iniwan yung pagka-engineer, pagka-doktor, pagka-nurse po nila, ano man yung profession nila. Alam ko po, tinanggap po nila itong 100-fold na ito. Kaya masaya sila naglilingkod sa ating Panginoon. Sa John chapter 8 verse 12, when Jesus spoke again to the people, He said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." Matthew chapter 24 verse 13. O yung ano muna po. Self-denial is following Jesus to the end and never walking in darkness for the pleasure of the flesh. Self-denial is following Jesus to the end and never walking in darkness for the pleasure of the flesh. Matthew 24:13, "But the one who endures and bears up under suffering to the end will be saved." Napakasarap po ng salita ng ating Panginoon. But the one who endures and bears up under suffering to the end will be saved. We will definitely follow Jesus and persevere to the end if we deny ourselves. Sino po yung nakakatanda dito na merong isang kwento? Kinwento po ito. Kasama ito doon sa mga message po natin. Yung si Noxen at saka yung kanyang pamilya. Yung pong pamagat na I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Napakatindi po na ito. Ito po yung pag-ibig na sinasabi, yung nag-empower po kay Noxen. Kahit na doon sa punto ng kamatayan. Ano po? Missionary po ito. Yung mga missionary po, Baptist missionary po, nagpunta doon po sa lugar ng Garo, Assam, sa India. At dito po sa Assam na ito, sa Garo, Assam, sa India, ito po yung binubuo na napakaraming island. Lahat ng mga nakatira po doon, mga primitive people, ano po, yung pong ayaw nilang makita na meron silang kasama, pinapatay po nila. Mga headhunter po yan. Pero yung mga missionary po nagpunta dyan. At ito pong Noxen na ito, sila po yung unang naging convert po na tumanggap kay Kristo. At dahil po doon sa buhay nila, yung mga kasamahan po nila doon sa kanilang barangay, ano po, doon sa tribo nila, unti-unti po tinatanggap nila si Kristo. At nabalitaan po ng chieftain nila. At minsan po araw, pinatawag po silang lahat. Pagkatapos, yung pamilya na yon, yung pamilya po ni Noxen na yan, nandun po sila sa harapan. Ang ginawa po nung chieftain, yung dalawa niyang anak, lagay po sa gitna. Sabi niya, itatwa mo na ang iyong Diyos. Ang sabi po ni Noxen, I have decided to follow Jesus. Ang sabi po nung chieftain, doon sa mga namamana po ng mga sundalo niya, sige, panain na ninyo. Pinana po yung dalawa niyang anak. At habang nangingisay po yung dalawa niyang anak, tinanong na naman siya, o ano, itatatwa mo na ba
yung Jesus mo, yung Kristo mo, ang susunod niyan, yung asawa mo. Sumagot po si Noxen, sabi niya, "Though no one go with me, still I will follow." Pinana na naman po yung kanyang asawa. Habang nandun po nakaratay, yung kanyang dalawang anak at ang kanyang asawa, tinanong na naman po siya, sinabihan siya ng chieftain, "O ano ngayon? Kikita mo na yung mag-ina mo?" Sabi po ng chieftain. Ang sagot po ni Noxen, "The cross before me, the world behind me, no turning back." No turning back. Pinanam na naman po siya. Patay. Bakit nagawa ng pamilyang yan ni Noxen na hindi niya itatwa si Kristo sa buhay? Kasi po pwede naman, doon pa lang sa dalawa niyang anak, umatras na siya. Pero hindi niya pa rin ginawa. Doon sa pangalawa, yung asawa niya, hindi niya pa rin ginawa. Bakit? Dahil napakalaki ng pag-ibig. Yun po yung nag-empower sa kanya para hindi niya itatwa si Kristo sa buhay niya. Alam niya, kahit na mamatay siya, makakasama niya yung Creator niya. Alam po niya, pagkaraan ng mga ilang taon, itong chieftain na ito, nag-isip po siya. Ang sabi niya, bakit? Itong Noxen na ito, yung pamilya niya, bakit hindi niya itinatwa si Kristo? Anong meron? Diniscover niya po yan. Sabi niya, gusto ko rin malaman, ma-experience si Jesus Christ. Narinig po yon ng kanyang buong tribo. Kaya yung buong tribo na yon, naligtas po sila, tinanggap nila si Kristo. Yan po yung power ng pag-ibig ng Diyos na until the end, hindi ka susuko, hindi mo itatatwa si Jesus sa buhay po natin, sa buhay po ninyo. Kapatid, pera ang nagiging sagabal ba? Relasyon ba? Yan ba yung pwedeng maghiwalay sa inyo, sa Diyos? Kay Kristo? Ito, kamatayan na po ito. Kahit na si Paul, ano po ang sinabi niya? Doon sa huli niyang nung mamamatay na lang po siya. Ang sabi niya po sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi niya po, "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith." Tayo po kaya, gaano po yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na nararanasan po natin sa buhay po natin? God's love empowers you to deny yourself. Una po, surrender your will to Him. Be prepared to sacrifice for Him. Follow Him all the way to the end. Last verse po. Titus chapter 2 verse 11 after 12. "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age." Only by the grace of God can we truly deny ourselves and live under the rich blessings of God's will. At sana po, sa hapong ito po ang ating mensahe. God's love empowers you to deny yourselves. Ay tunay nga po nating maranasan sa ating pong mga kanya-kanyang buhay. Mga kapatid, ito pong panahon natin ito, hindi na po biro-biro. Uulit-ulitin ko po sasabihin sa inyo, nakikita na po natin kung ano ang nangyayari sa buong mundo. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kapag nakikita na ninyo yan, yung mga nangyayari niya, parang babae yan, parang ina na yan ng buntis, na sumasakit-sakit na ang kanyang tiyan, malapit na siyang manganak. Yan pong mga nangyayari na yan, yan lindol, yan pagbaha,
Sa Saudi po, hindi umuulan, hindi lumulubog. Sa Dubai, lumubog. Bumaha. Yung disyerto, yung kabundukan, nagiging green. Pero disyerto po yan, tuyo yan. Yung ilog po ng Euphrates, natuyo na. Mga signs po yan. Palatandaan po yan na malapit na dumating ang ating Panginoon. Sa atin po ngayon, yung God's love empowers to deny ourselves. Paano po ito sa inyong buhay? Paano po ninyo nararanasan? Kaya kanina bago po tayo mag-umpisa, ang tanong ko po, ang sabi ko sa inyo, paano po ninyo binibigyan ito ng kahalagahan? Ang bawat salita, ang bawat mensahe na naririnig ninyo dito, paano po ninyo binibigyan ito ng kahalagahan? Paano nyo binibigyan ng importansya? Paano nyo binibigyan ng bigat ito sa inyong puso? Bali walang kwenta po yung pagpunta ninyo dito kung hindi po ninyo bibigyan ng kahalagahan ang salita ng Diyos. Lahat po tayo, at the end of the day, haharap at haharap po tayo sa Diyos. Kaya ang aking pong hamon sa inyo sa hapong ito, examine ourselves. Examine ourselves. Yung bang pag-ibig ng Diyos, tunay nga ba ninyo nararanasan sa buhay po natin? Paano mo dinideny yourself, yung sarili mo, sa harapan ng ating Panginoon? Tayo pong lahat ay tumayo.